Sa mga balitang pambansa, never again, yan ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung may plano pang makipag-alyansa muli sa mga Marcos. Ibang-iba yan sa sinabi niya nang magbitiw siya bilang DepEd Secretary noong Hunyo. Matatandaan namang noong 2022, tinawag pa ni PBBM si VP Sara na kanyang BFF o ang ibig sabihin, best friend forever. Pero tuluyan na ngang nagiba o nag-iba ang ihip ng hangin dahil nga po sa nangyayari ngayon. Ayon kay VP Sara, nagkakausap na lang daw sila. Nagkakausap man daw sila noon, ito'y dahil lamang sa trabaho. Never again. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami nagkakausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Kinuwestiyon naman ng ilang kaalyado ni VP Sara ang pagdinig ng komite kahapon tungkol sa paggasta ng budget ng Office of the Vice President. Si Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta iginiit na wala raw rason para gisahin si VP Sara dahil hindi naman ito kinukwestiyon ang kapangyarihan ng Kongreso pagdating sa budget. Dito na nga nagalit at pumalag si Manila Congressman Benny Abante. Is there anybody who is questioning the power of the purse of Congress? Is there anybody who is questioning the legislative function and oversight function of Congress? Is there? Because if there is none, then we are not supposed to overextend the discussion or any manifestation because nobody is questioning that. I would like to ask the Honorable Marcoleta, is he rebuking this committee? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that? We're not blaming the Vice President on this. Yan nga po ang sunurang tinig ni Nasagip Party List Representative Rodante Marcoleta at ni Manila Representative Benny Abante. Para pahupayin ng tensyon, sinuspinde ang hearing. Pero habang naka-break, si Abang Party List Congressman Stephen Paduano ang lumapit at tila nakasagutan naman ni Marcoleta. Para pahupain ulit ang tensyon, pumagitna at umawat na ang ibang mga kongresista. Pagbalik ng pagdinig, dito na nga iginiit ni Committee Chairman Joel Chua na ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Itinanggi rin niya ang planong impeachment kay VP Sara Duterte. Kumpiyansa naman ang PNP na nasa Pilipinas pa rin si Attorney Harry Roque na iniuugnay sa iligal na operasyon ng Pogo. Ayon sa PNP, tinitignan nila ang posibleng lokasyon ni Roque gamit ang kanyang IP address. Pero hindi raw ito agad matetrace dahil kailangan pa ng request mula sa ilang kaukulang ahensya. Sa ngayon, pinuntahan na raw ng tracker team sa mga nakarehistrong address ni Roque pero hindi pa rin ito mahagilap hanggang sa ngayon. Itinuturing na pugante ng Kamara si Roque matapos nga siyang ipa-contempt dahil sa hindi pagsumite ng hinihinging dokumento kaugnay pa rin sa patuloy na investigasyon sa Pogo. Plano naman ng DFA na maghain ng resolusyon sa UN General Assembly kaugnay ng tensyon na nangyayari pa rin hanggang sa ngayon sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Nueva Ecija Congressman Joseph Violago sa DFA budget deliberation sa Kamara nang matanong kaugnay ng agresibong aksyon ng Beijing sa karagatan. Ang giit ng kongresista ang kahalagahan ng bilateral talks para maresolba ang sigalot. Si Violago ang sponsor ng 27.4 billion pesos na panukalang budget ng DFA para sa susunod na taon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.